At sa ulo ng mga pangunahing balita, pasok Mike! Excuse me pa! Martes po ngayon, ika-19 sa buwan ng Setyembre, taong 2023. Sa ating mga headlines, Excuse me pa! ni Pangulong Bongbong Marcos sa 16 na piso hanggang 23 piso kada kilo. National Bureau of Investigation inirekomenda sa Department of Justice ang 6 na individual. Excuse me pa! Pasok! Sa presyo ng panibagong malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Commission on Elections sa COMELEC handang i-exempt sa election spending ban ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga pampublikong transportasyon. Senador Risa Ontiveros sisiniwalat ang umano'y multo sa Socorro, Surigao del Norte. Nasangkot sa pang-aabuso naman sa mga menor de edad. Grupo itinanggi ang akusasyon laban sa kanila. Maharlika Investment Fund ipinahinto at pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema. Marine ecosystem sa Rosul Reef at Iroquois Reef at Escoda Shoal halos wala ng buhay ayon po sa Philippine Coast Guard. Inatalsik na parisan sa Eastern Samar na umano'y sangkot sa pang-abuso sa mga minor de edad, umalma at pinalalabas sa Diocese of Boronga ng kopya ng utos ng Santo. Traffic! Traffic na naman! Umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Dulo po na ITCC, ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makararanas na maulap na kalagitan. May kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Malacca, Maynila at nalalabing bahagi ng bansa magkakaroon naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na Papaurin na may pulo-pulo mga pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dulo naman ng ITCC at localized thunderstorm. Pantay Panahon! Sasalita mag-isa oh. Ano po ang National Food Authority on NFA Council ng bagong buying price o bagong presyo ng bentahan po ng palay. Sa ibinatawag na pulong ng NFA Singit ka pa ah. Uy! May nauna sumingit doon no? Na piso. Ay, galing oh, galing sumingit oh. Ay, singit pa! Kilo po ng dry o tuyong palay. 16 na piso ang Dito sarap tumambay dito oh. Ano? ang buying price sa bawat kilo. Ito ay ano, tawag dito yan, Golden Haven oh. Yan ay libingan. Libingan ng mga chubi. Oh, yan oh. At hindi sila malulugi. OL pare, OL. Ginagawa ng masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon, nasa 14, 15. So meron na silang pagkikitaan. Dinig po ni Pangulong Bongbong Marcos, siniguro naman ng NFA na magsisilbi itong buffer stock. Lusot kayo ng lusot. Department of Agriculture ang Huwag kayo nalaglag din sa kanal. Ikinatuwa rin ito ng ilang magsasaka dahil hindi naman na sila maaaring baratin ng mga trader. Hindi na po kami ang mabarat ng Lusutan sila oh. Sa Bulacan na si Melencio Domingo. Ano nga, galing yan lumusot oh. Lulusot siya na. Lusot na! Ay. Medyo, pagka nandiyan na po NFA, tataas po ang bili po sa inyo. Hinig po ni Anang Manalo. Kaliwat kanan, lusot din dito. Kaliwat kanan, lusot. Sige. Wala inutos sa Presidente. Huwag muna kayo magbenta. Hinig po ni Anang Manalo ng pambansang Manalon. Mag-uuma, magbabaul, magsasaka ng Pilipinas. Traffic na naman. Time check. 7:08. Naku ha? Meron pong ano ha, merong kulto ha. Merong kulto sa Surigao. Ang dami talagang kulto diyan, somewhere diyan in between diyan sa Surigao, sa Bicol, sa Bisaya na yan. Basta diyan, 'di ba sa pang parte yung kaya Ecleo? Kaya Ecleo 'di ba? Saan nga yun? Basta puro diyan puro diyan. Makapagtayo din kaya? Kulto, ay hindi, meron na akong kulto, di ba? Kulto ni DA dati. Di ba? Ang una kong inalay dyan si ano eh. Ang una kong inalay dyan si Florentina.
Si Florentina Javier. 23 pesos per kilo. Kaya lang, Tingin ko, that is a Wala- reasonable price para- walang gumahasa. Walang gumahasa. Yun ang alay kong kauna-unahan kong alay dyan sa kulto ni Don Ariston. Kaya lang, naalala ko siya ang inalay ko nga pala kauna-unahan. Ilan lang naman kaming lalaki dyan, ha? Tumaas ang kilay ni Jason. Sabi ni Jason, busog ako. Rico. Ayun, dapat Traffic! Mariano, di ba? Hindi naman ang paras. Traffic na naman! 37 pesos lang daw dapat yan. Galing Ay, pambabalas lumusot, ang bibili ng NFA. Ang tinig po ni Cathy Stabillo, tagapagsalita ng grupong... Nako, meron na naman na kulto sa Surigao. Dinadala mahigit daw, lagpas na daw ng 1,000, dinadala sa kabundukan. Pagkatapos yung mga 12 hanggang 15 anyos ay nire-rape. Pinapakasal kahit mga bata pa. Nako po, kakatakot. Buti na lang yung kulto ni DA. Hindi nag-click. Traffic na naman, oh. Ay, nako. Traffic hanggang doon sa hanggang sa likod, oh. Suportado nila ang hakbang na ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa pangyayari na ito. Dito. Hindi na ako mapagparata sa mga magsasaka. Ay. Lalo pat panahon na ngayon ng anihan. Kung matatandaan, nagsimulang bumaba sa 14 hanggang 17 pesos ang bentahan ng palay sa Pangasinan at Nueva Vizcaya. Pero ngayon, may panabla na umano. Haba ng traffic, oh. Binabarat sila ng mga Makinig na lang tayo ng balita, ha, mga katsurba, ha. presyo naman ang NFA. Ito naman, ang kapal naman ng mukha nitong tricycle na ito. O kaya kitang pasingitin. Paala ka dyan, masabitan ka. Ng anihan. Ako siya ng gatos ng GMA sa Paradyo. Kapal din kasi pag minsan, Napapanahon ng bawiin ang ipinatutupad na price ceiling sa bigas sa mga susunod na linggo. Ayon kay Jason Kinglet, siya po Executive Director sa mga industriya ng agrikultura. Nagsimula na kasi ang panahon ng anihan, kaya inaasang bababa na ang presyo ng bigas. By next week or end of the month, sana ilis na ang price cap dahil kahit mas mababa sa 45 makakabili ang ating mga consumers. Dinig po ni Jason Kinglet, Executive Director ng Grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Higit sa usapin sa presyo ng bigas, dapat tutukan. Abangan ko yung balita sa yung tawag doon. Yung sinabi ko kanina, yung tungkol sa kulto. Magpa-part 2 ako, ha. Yan ang mga premier, di ba? Double purpose. May balita pa. Bye for now, mga kakulto.